Hello po mga ma'am and sir, kumusta po kayong lahat? Listeners, organist po ang inyong lingkod. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa watery semen, malabnaw na semilya ng lalaki. Ano yung mga dahilan? Bakit may mga lalaki na malabnaw yung kanilang semilya? So pag-aaralan po natin itong mga dahilan na to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko, sana i-like, share, and subscribe yun na po. Click nyo po yung bell icon, pindutin nyo po yung all para updated naman po kayo sa mga future uploads ko po. Ang mga topics ko sa channel na to ay tungkol sa tanong sa sexual health na nakakahiyang itanong sa iba. At ganoon din po paano tumigil sa sigarilyo, alak, bawal na gamot, at mga iba pa pong mga vlog. Sana suportahan nyo po ako. So dito na po tayo sa mga dahilan. Bakit may mga lalaki na malabnaw yung kanilang semilya? Number 1, low sperm count. So, ibig sabihin po kapag malabnaw, mababa po yung concentration ng sperm dun sa kanyang semilya. Sa semen niya ay malabnaw. So, mahihirapan po siyang makabuntis kapag kaganon. Tinatawag po itong oligospermia. Ibig sabihin, mababa po yung sperm count ni sir. So kapag kaganyan talagang mahihirapang magkaanak. So, malalaman po na meron pong low sperm count sa pamamagitan ng semen analysis. Kaya magpa-check up po kayo agad. Number 2, frequent ejaculation. Ibig sabihin, ang dalas-dalas niyang magpalabas or magsarili and then magpalabas ng semilya. So, talaga nga namang magiging malabnaw talaga. Kung gusto niyo pong lumapot, mag-wait po kayo ng 3 to 5 days bago ulit magpalabas. Lalo na kung gusto nyo pong makabuntis, ayun, 3 to 5 days, tapos itaon nyo na fertile ang inyong asawa, sure ball, makakabuntis po kayo. So, ibig sabihin, kapag madalas na nagpapalabas ng semilya, talagang lalabnaw po yan. Number 3, zinc deficiency, kulang sa zinc. Ang zinc po isang mineral na nakakatulong po sa sperm production. So, pag kulang sa zinc, bababa po yung volume, yung dami ng katas na lumalabas, pati yung kalidad po ng sperm ay babagsak. So, mahirapang makabuntis. So, ibig sabihin, mahalaga po pala na kayo ay nagtitake ng mga supplement na zinc. Okay? Marami po yan sa online or sa mga pharmacy. Mag-take po kayo para makatulong po sa production ng sperm po ninyo. Makakatulong po ito para kayo ay makabuntis. Number 4, obstruction sa ejaculatory duct. Yung dinadaanan po ng semilya mula sa itlog, sa testis, papunta dun sa mismong ari para mailabas ay meron pong blockage, obstruction. Maaring congenital or acquired. Pag congenital, ibig sabihin, nung ikay pinagbubuntis ang inyong nanay ay hindi fully developed ang iyong reproductive tract. Ganun din po kapag acquired naman po, ibig sabihin may dahilan kung bakit nagbara, nagkaroon ng blockage. Maaring dahil sa infection or and ganun din po pagka nagkaroon ng peklat, maaring nagkaroon po ng surgery dati and nagkaroon ng peklat. So, hindi talaga makakatawid, makakadaan yung semilya. Kaya, ang nangyayari, mababa yung sperm count at lalabnaw din po yung semilya. Number 5, age. Ibig sabihin, habang nagkakaedad ang isang lalaki, habang tumatanda, ang dami ng kanyang katas or semilya at ganun din po yung pagiging malapot nito ay naaapektuhan. Ibig sabihin, mas lumalabnaw at mas kumukonti ang lumalabas kay sir. Number 6, baka pre-cum lang po yan or pre-ejaculate. Ito po yung fluid na lumalabas bago pa yung actual na pagpapalabas. Ibig sabihin, yung pinakaunang lumabas kasi mas malabnaw po talaga, watery. Number 7, lifestyle. Ano yung mga dahilan sa lifestyle? Baka si sir ay masyadong nai-stress or masyado yung mabigat masyado yung timbang niya, obese, kaya baka siya yung naninigarilyo or umiinom ng alak. Lahat po ng sinabi ko na yan na may kinalaman sa lifestyle ay makakaapekto sa kalidad at pagiging malapot or malabnaw ng semilyan ng lalaki. Now, katulad ng sinabi ko po kanina, kapag kamalabnaw masyado ang semilya ng lalaki ay mahihirapan po siya na makabuntis ng kanyang asawa. Pero tandaan natin kahit malabnaw pa yung semilya ni sir,
basta meron pong mga healthy na sperm po doon, mataas pa rin po yung chance niya na makabuntis. So bilang advice, kung patuloy pa rin yung ganito na malabnaw, so mas maganda na magpa-check up po kayo sa mga urologist, mga doktor. Ang gagawin po nila, isasuggest po nila na magpa-semen analysis po kayo. Doon, malalaman po talaga kung gaano karami yung sperm, ilan po yung healthy na sperm, ano itsura ng mga sperm. Ganon din po kung malapot, malabnaw. So, doon po natin malalaman kung may kakayanan talaga kayo na makabuntis. So, yan. Hanggang dito na lang po muna. Thank you sa panonood. Sana panoorin niyo yung mga previous vlog ko po. Salamat po sa suporta. Ingat po kayong lagi. Love you all po.